Oh, may ada ngayon microphone. Una sa lahat, mga kapatid, pagpupuri at papasalamat sa dakilang Diyos na may lalang. Magandang oras, mga kapatid ko sa pananampalataya. Sa lahat ng mga tinawag, sa lahat ng mga narito, sa lahat ng mga manggagawa, tinatakan ng Espiritu, magandang oras po sa ating lahat, mga kapatid. Happy 24th anniversary, kapatid, na si Brother kasi nasa hospital, mga kapatid. Yung may-ari ng sentro sa hospital ko ngayon. Pero okay na. Istorya na muna nawa, patuloy na lapatan nawa ng Espiritu ng buong kagalingan ng ating kapatid na si Brother, may-ari ng sentro nito. At sa lahat po ng narito muli, magandang oras po sa ating lahat, mga kapatid. Alam ko, nakita nyo, nabasa nyo yung pinapay, nakita nyo yung pagkalugtong nila. Simula doon sa pambungad sa mga aklat ng Roma, sa di pagkakilala, hanggang sa pakikipagbaka, ng Apokalipsis. Nabasa nyo na ayos, kapatid? Nakuha nyo yung mga medyo may kalaliman po kasi ang pinapay nito. Kung pag-uusapan po talaga natin ng lalim nito, ay baka po maraming sasabihin ko na lang bato-bato sa langit. Ang tatamaan po ay sana'y huwag magalit. Kasi dito sa tinapay, ihahayag, hindi naman tayo maghahayag ng slide lang. Basahin natin Ang sabi sa aklat ng Roma, sa ating mga pambungan, ang sabi niya, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nilalwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan ang kanilang mga pagmamatuwid, at mga mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga marurunong ay naging mga mangmang. Kapatid ko sa pananampalataya, diba? Pero bago natin umpisahan yung mga bagay nito, kapatid ko sa pananampalataya, may babasahin po ako sa inyo. Ang sabi sa aklat, kapatid, ng Hebreo, sabi sa aklat ng Hebreo 6. Ang sabi niya dito, kapatid, ganito. Ito, sabi niya sa mga 5 pala, ang talata nito ay 11. Sabi niya, tungkol sa kanya, marami kaming sasabihin at mahirap na saysayin. Palibasay na nagsipulol kayo sa pakikinig, sapagkat nang kayo'y nararapat na maging mga guro dahil sa kaluwalhatian, ay muli kayong nangangailangan na kayo'y turuan ninuman ng mga unang pasimula ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi pagkain matitigas. Ang sabi nito ni Apostol Pablo, nung kayo'y dapat nang maging guro, kapatid ko sa pananampalataya, bakit pinapagdiliman itong mga puso kay isipan at muli kinakailangan na kayo'y dapat nang turuan pa? Kapatid ko sa pananampalataya, sapagkat sa mga bagay nito, kapatid, yung pagkakilala sa ating Diyos, kapatid ko sa pananampalataya, ay hindi po biro. Hindi po biro. Napakalalim, kapatid. Huwag natin sabihin, kilala ko ng Diyos. Hindi po gano'n. May mga proseso kasi mga bagay na yan. Bago mo makilala ang Panginoon, kapatid, ay hindi mo gano'n kadali. Lalo na kung di kayo tagasunod, kapatid, 3:18, sa aklat ito yata, kapatid ni Apostol Pablo sa unang Korinto, mababasa mo yung ganito. Iyakat natin muna ng 12:1 po, 12:1 ng unang Korinto. Ang sabi rito, kapatid ko sa pananampalataya ay ganito. Sabi niya, ngayon, tungkol nga sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makala. Nalalaman ninyo nang kayo'y mga hintil pa ay iniligaw kayo ng mga piping Diyos-Diyosan sa alinmang paraan at pagkahatid sa inyo. Kaya pinapatalas-talas ko sa inyo na walang sino mang sasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagsasabi si Jesus ay tinakwil, at walang sino mang nagsasabi si Jesus ay Panginoon, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kapatid ko sa pananampalataya, kapag ang Espiritu Santo ang gumiya sa iyo, kapatid, hindi ka mawawala sa daan na iyong patutungkulan.
kapatid. At ang pagkaluwalhati mo ito, kapatid, ay magiging tuwid ito, kapatid, sa pagluwalhati sa nag-iisang naglalang, kapatid ko sa pananampalataya. Kaya sa mga bagay na ito, kapatid ko sa pananampalataya, ang pagkakilala sa Diyos ay hindi po talagang biro. Tingnan nyo, napasahin ko ha. 3 talata 18. Sino man ay huwag magdaya sa kanyang sarili, kundi ang sino man sa inyo ay mag-isip na siya'y marunong sa kapanahon ito, ay magpakamangmang siya upang siya ay maging marunong, sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa Diyos, sapagkat nasusulat, inuhuli ng mga marunong ang kanilang katusuhan. At muli nalalaman ng Panginoon ang pangatwiran ng mga marunong na pawang walang kabuluhan. Kaya huwag ipagpapuri ni numan ang mga tao, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Sabi ni Apostol Pablo, kapatid ko sa pananampalataya, bagamat ikaw daw ay marunong, gamitin natin sa tama, no? Yung mga bagay natin nalalaman. Yung kaloob ng Espiritu, kapatid ko sa pananampalataya, sa mga bagay na ito, kapatid, sapagkat makikilala mo sa pagdating ng kapanahunan, kapatid ko sa pananampalataya, ang nagkukunwaring nasa Diyos. At yung nagtatapat na siya nasa Diyos, makikilala mo ang manggagawang ito. Kapatid ko sa pananampalataya, Unang Juan 4, talata nito ay 2. Kapatid ko sa pananampalataya, ang sabi ganito. Unang Juan, talata nito 4, talata ay 2. Sabi, dito'y makikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritong nagpapayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Ang bawat Espiritong hindi pinahayag na si Jesus ay hindi sa Diyos, at ito ang Antikristo na iyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. Kita mo? Yung dalawang uri. Makikita mo kasi mamaya doon sa ating tinapay, yung itinapon na kasama ng mga anghel sa lupa. Kapatid, dito makikilala mo sa aking binasa ngayon, yung si Kristo ay ang manggagawa na nagpapayag na si Kristo ay nasa laman, na si pumaritong nasa laman siya sa Diyos. At yung mangmang na puso, kapatid, na nagpapakilala na si Kristo ay tao lang, Antikristo. Di po ba? Kapagkat ang ating Diyos na tinutukoy si Jesucristo ay Diyos na tunay. Hindi po ito tao. Nagkatawang tao, maaari. Kapatid ko sa pananampalataya, sinabi niya sa mga Pilipos. Kaya yung mga mangmang na puso, kapatid ko sa pananampalataya, makikilala mo kung manggagawa ka ng Diyos. Kung manggagawa ka ng Diyos, ipapahayag mo si Jesucristo ay naparitong nasa laman at siya ay Diyos. Ang verbo ng Diyos, kapatid ko sa pananampalataya. Di po ba? Ngayon, kapatid ko sa pananampalataya, ang pinaka-highlight sa ito. Yung sinasabi ko kanina, bato-bato sa langit, tamaan po sana huwag magagalit. Sapagkat dito, sabi sa mga 23, at pinalitan nila ng kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira, ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at mga ibon, mga hayop, at may mga pananalo, mga Diyos-Diyosan. Kapatid ko sa pananampalataya. Ngayon, ang mga bagay na ito, kapatid, tumigay sa Diyos, makikilala mo ang lalang ng Diyos. Makikilala mo ang Espiritu sa katotohanan kung sumusunod ka sa Espiritu. Hindi gaya, kapatid ko sa pananampalataya ng mga pinalit ng mga mangmang na ito, kapatid. Basa, Daniel 5, talata 23. Basa. Sa aklat, kapatid, ng lumang tipang. Daniel. Ang sabi rito, kapatid ko sa pananampalataya ng Daniel. 5, talata 23. Kundi ikaw ay nagpakataas laban sa Panginoon ng langit at kanilang dinala ang mga sangkapan ng kanilang bahay sa harap mo, at ikaw at ang iyong mga mahal na tao at ang iyong mga asawa at ang iyong mga babae na nagsiinom ng alak ng mga yaon, at iyong pinuri ang mga Diyos na pilak at ginto, tanso, bakal, kahoy at bato, na hindi nakakakita o nakakarinig man o nakakaalam man, at ang Diyos na pinaroroonan ng iyong hininga at pinaroroonan ng lahat ng iyong lakad ay hindi mo niluwalhati. Kita
Kita mo? Kita mo yung panunuligsa ni Daniel, kapatid ko sa totoo ito, kapatid ko sa pananampalataya. Ha? Ang sabi ni Propeta Daniel dito, kapatid ko sa pananampalataya, pinuri mo, kapatid ko sa pananampalataya, ang mga Diyos na kawayan pa to. Samantala yung pinanggagalingan ng hininga mo, binaliwala mo. Tingnan mo, nawalan yung pinapinabinasa. Yan yung mang pinagdilim ng mga pag-iisip, kapatid ko sa pananampalataya na manggagawa. Gusto nyo pa ng isa? Kapatid ko sa pananampalataya, Jeremias. Sa aklat ni Propeta Jeremias 10, ang talatay 3. Iyo. Sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan, sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat na siyang gawa ng mga kamay na nanggagawa sa pamamagitan ng palagol. At kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto, kanilang pinakapkalapipan ng mga pako at ng mga pampok upang huwag makilos. Sila'y gaya ng puno ng palma na binibilog at hindi nagsasalita. Kinakailangan niyang pasanin sapagkat hindi nakakalakad. Huwag ninyong katakutan ng ngayon sapagkat hindi makakagawa ng anumang kasamaan, hindi rin makakagawa ng anumang kabutihan. Kita mo, kapatid? Ang sabi naman dito ni Propeta Jeremias, yung mga gawa na pinalit natin sa ating mga pinupuri ng Diyos, kapatid, ang sabi niya dito, hindi nakakalakad yan. Hindi siya makakagawa ng anumang kababalaghan. Kapatid ko sa pananampalataya, maliban sa kalooban ng Espiritu ng katotohanan. Di po ba? Kaya sa mga bagay na ito, kapatid ko sa pananampalataya, binubuksan lang ating mga kaisipan na upang magkaroon tayo ng kalawakan, kapatid ko sa pananampalataya, sa pamagitan ng aral ng Espiritu. Ngayon, kapatid, dumako yata tayo sa Apokalipsis. Ang sabi sa Apokalipsis, kapatid, nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Kapatid ko sa pananampalataya, at kailanman, kapatid ko sa pananampalataya, ang Diablo, Satanas, kasama ng kanyang mga anghel ay nakipagbaka. Saan? Kanino nakapagbaka, kapatid? Sa hanggan ng Diyos? Di po ba? At hindi sila nasumpungan ng anumang bagay, sabi sa ating pinapay, hindi nasumpungan ng anumang bagay na kinalalagyan sa kalangitan, sapagkat ang matandang dragon na tinatawag na Satanas, demonyo, ay itinapon na saan? Itinapon sa lupa, kapatid, kasama ng kanyang saan itinapon? Sa atin ito, huwag mo na sila idamay, sa ating kaisipan. Kapatid, ito ang lupang tinutukoy na nasa iyo ngayon, kapatid ko sa pananampalataya, na sinasabi ni Apostol Pablo sa mga aklat ng Roma, Roma 7, talata 15, hindi mo akong gumagawa ng mga bagay na ito, kundi yung kasalanan lumuluklok sa akin. Kaya patuloy pa rin ang pakikipagbaka. Di po ba? May pakikipagbaka ba? Unang Juan, kapatid, 3, talata, basa. Sa aklat ng Unang Juan, kapatid ko sa pananampalataya, mababasa ay ganito. 3. Unang Juan 3, ang talata nito ay 5. Akit natin ang 2, kapatid, para maganda. Mga minamahal, ngayon nga ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya, sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. At sino mang mayroong pag-asang ito sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang maninis. At ang sino mang gumagawa ng kasamaan at kasalanan, sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang pagsasalangsang sa kautusan. Nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan, at sa kanya ay walang kasalanan. At ang sino mang nananahan sa kanya ay hindi nagkasala. Sino mang nagkasala ay hindi nakakita sa kanya, hindi nakakakilala sa kanya. Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid gaya ng matuwid. Ang gumagawa ng kasamaan ay sa Diablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkasala ang Diablo, sapagkat na ito'y nahayag sa mga anak
ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. Yan. Medyo malalim lang kapatid, pero ang sabi rito kapatid, upang mahayag ang gawa ng dyablo kung bakit itinapon sa ibabaw ng lupa na upang daigin ng masama, ay upang daigin ng mabuti ang masama. Kailangan mo kasi makilala ang mga bagay na yan, kapatid ko sa pananampalataya. Kinakailangan mong daigin, kapatid ko sa pananampalataya, ang mga bagay na ito. Kaya nga itinapon sa lupa kapatid, na upang sa pagdating ng kapanahunan, makilala mo ang masama at ang mabuti. At kapag nakilala mo ang masama at mabuti, makakapasakat, mananaig ka. Ha? Mananaig ka kapatid ko sa pananampalataya, sapagkat yan kasi ang isang proseso para ka makarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Tandaan mo kapatid, kapag kakilala sa mga bagay na ito kapatid ko sa pananampalataya, ay siyang daan sa katotohanan na iyong paroroonan. Basa kapatid ko sa pananampalataya 21-27 Apokalipsis. Tingnan nyo ang pagdadaig na ito. Ang sabi rito kapatid ko sa pananampalataya ay ganito. Kaya kita ng 26. At dadalhin nila sa loob niyaon ang karangalan at ang kapurihan ng mga bansa. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal na siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at mga kasinungalingan, kundi yaon lamang na nakasulat sa aklat ng buhay ng... Di ba? Nakita niyo kapatid? Kaya nga itinapon sa lupa ang dyablo, Satanas, demonyo, kasama ng kanyang mga anghel, na upang mapag-aralan mo at mapagtutunan mo, matanto mo kapatid ko sa pananampalataya kung paano siyang daigin. Kapatid, paano dadaigin? Unang Pedro 5, talata 8. Basa, sabi niya rito kapatid ko sa pananampalataya pagdaig. Sabi niya, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo ay gaya ng leon na umuungal, gumagala, tumahanap ng kanyang masisira, na siya'y labanan ninyong matatag na inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman ng mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nasa ibabaw ng sanlibutan. Nakita mo? Anong panlaban? Anong panlaban? Ha? Yung panalangin tapat. Dapat kapatid, yung pagsunod mong tapat, yung paggawa mo ng kalooban ng Diyos. Kapatid ko sa pananampalataya, 1:21 ang sabi sa mga aklat ng gawa, si Kristo ay pumapasok at lumalabas sa atin. Totoo yan. Kapag si Kristo ay nasa iyo, walang masamang nasa iyo. Eh kapag wala si Kristo sa iyo, ha? Kapatid, kaya ang mga bagay nito kapatid, nung pagkatapos kay Satanas, dyablo, at ang malaking dragon nito sa ibabaw ng lupa, may gamit, wala. Meron kapatid. Kapag kung hindi niya itinapon, hindi mo makikilala ang katotohanan kapatid ko sa pananampalataya na ikay laya. Ha? Laya ka kapatid. Tingnan mo. Unang 1:3-9. Basa. Laya ka. Sabi rito, ang sino mang pinanganak ng Diyos ay hindi nagkasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya at hindi siya maaaring magkasala sapagkat siya ay pinanganak ng Diyos. Linaw? Kaya may pinakilala sa iyo ng Diyos ang pagbakang ito kapatid na upang kayakin mo siya. Tandaan mo, isa ka sa mga tinatakan, isa ka sa anak ng Diyos at hindi ka maaaring magkasala. Kailangan mo lang makipagbaka sa mga bagay na ito na upang kayakin ang mga bagay na ito at ang sa ganon kapagating ng pag-uhukom kapatid, ang hatol sa iyo buhay. Di po ba? Kaya magandang oras sa inyo. Maraming salamat po. Amin lang.